Tayo po'y naririnig at napapanood po sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating Facebook Live. Ay may langit ang mahalap dito akong ina ay lumayo. Magandang gabi po. At iniwan akong nag-iisa. Sadya ba talagang ganyan? Salamat po sa mga tumulong para makabalik po ako sa Nasugbo. Ang totoo po niyan. Di pamasahe, wala. Bakit sila'y meron ako'y wala? Di pamasahe, wala tayo sa bulsa. Yan ang tanong Kagabi, kasabi mga ka-striker, dahil sa walang hiya, yung security agency na ating napasukan. Yung security agency na makasarili. Simula pa lamang sa kanilang marketing officer na nag-recruit po sa akin. Radyo pa lang po tayo sa Nasugbo, sinabi na natin kung minimum ba. Sabi po niya ay oo. Minimum plus OT, 500 plus 4 hours OT. Sa unang pagkakataon ay napita. Yung po ang malinaw naming usapan nung ako po ay Agad niya akong niyakap ng may umalis dito sa Nasugbo. at ganon din ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, kay hirap ng aking tinis, mga luha, dusa at hapis, kapihan sa kansalaman, ang lumalatay sa pusong isipan, ang lumalatay sa pusong isipan. Upang itin kong tawagin, upang itin na muhay sa dilim, upang itin magbabago din, upang itin ay may langit din. Anak din po ako ng Diyos. Shout out po kay Ma'am Bergie Obina na ngayon po ay nanonood at nakasubaybay sa atin. Shout out po sa HR ng Pure Wintech kay Ma'am Venus. Shout out kay Sir Julius Agbo na ngayon po ay nanonood sa atin. Magandang gabi po. Mayroon pong isang security agency diyan sa Marilao, Bulacan. So, na lahat po ng sinasabi po nila ay walang katotohanan at wala ni makitang pagsuporta sa kanilang gwardiya. Pinapunta po nila ko dyan po para podium duty. Pagdating ko po sa Marilao, Bulacan, hindi po tayo inisyuhan ng DDO. Agad po tayong i-deploy. Na asay po nila kinabukasan darating sila. Dala-dala yung mga dokumento na kailangan. Kasi ang mga gwardiya po ay nag-awol daw. Pero sa katotohanan po ay nagpaalam sila dahil hindi po sila sumusweldo. At ang masakit po nito, ipinaskil pa po ang mga pangalan nila at minarkahan na blacklisted sa PNP Sosya Sacrame. May caption pa na mapanganib ang mga gwardyang ito.
na lahat po ng iyon ay pawang mga kasinungalingan. Ganito ho ang asal ng security agency ito. Hindi po ako natatakot banggitin ang pangalan dahil iyan po ang katotohanan. Brighthead Security Agency na matatagpuan diyan po sa Marilao, Bulacan. Ang mga security guard ninyo, pinaduduty ninyo, walang DDO. Pabalik-balik kayo dyan, inspektor. Pagdating ko, kung pa yung pinabibili mo ng sigarilyo mo, wala kang ibinibigay na pambili. Ako nga hindi naninigarilyo, tapos pabibili mo na sigarilyo na wala kang pambili. Ang galing mo naman, inspektor. Inspektor Eric, 800 ang sinusweldo mo. Samantalang kami 500 minimum. At ang masakit pa nito, salamat kung makakasweldo sa oras. Kaya nilinaw ko bago kong malis ng Nasugbo kung ang papuntahan po natin ay tama po yung pasweldo. Dahil marami na po tayong napupuntahan ng mga security agency na sinasabi po lagi minimum plus OT. Pero pagdating na po natin doon ay hindi po minimum. Ibig sabihin, dinadaya po lamang ang mga security guard, lalo na yung mga nasa sa malayong lugar na pumunta sa kanila, at pag naroon na po ay wala na po silang choice kundi ang dumute sapagkat naroon na nga naman. Ganyan po ang nangyari sa akin. Tapos pinangakuha po nila ako na dadalhin po daw ako sa Valenzuela. Doon po ay minimum na raw 800 plus minimum dahil nasa Valenzuela na. Pero isayaw pagkat pahirapan po sa pagsweldo sa agency na ito. Puro duty, paiyakan sa pagsweldo. Kaya ang mga security guard, anong magagawa kung wala akong sweldo? Magugutom. Yung po ang inaasahan ng pamilya, yung po ang inaasahan sa pang-araw-araw na buhay at pag-duty. Kung walang sweldo, ano pong mangyayari? Kaya ang mga pobreng gwardiya diyan ay nagpaalam. Alam nyo ang ginawa po nila after na magpaalam? Kinasuhan po nila ng awol. Awol. Tapos ipinaskill po nila. Ang matindi po, ipinaskill po nila yung mga pangalan. Ito po yung nilalaman ng paskill na matatagpuan diyan sa may bulletin board pagpasok po ng kumpanya. Ito po yung babasahin ko po sa inyo yung nakapaskil. Hindi po natin pwede ignorin po ito dahil po sa matindi po yung nakasulat at na-verify po natin sa mga kakilala natin diyan sa Krame na hindi po totoo. Ito nakikita nyo po ba? Nakikita nyo po ba? Ito. Sa bulletin board, pagpasok po sa may bulletin board, nakasulat kagad yung nakapaskil. Nakapaskil ang memo na walang katotohanan. Ito pong nakapaskil na ito ay nakapagdulot po ng kahihiyan sa 3 guard. Bakit po nakapagdudulot ito ng kahihiyan? Tingnan nyo po yung nakasulat doon sa paskil na ito. Ito ang nakasulat. To all security guards concerned, Purewin Tech Corporation,
Ban to entry. All security guards committed by abandoning of duty, post, or awol. Mga Ginoo, mahigpit na ipinag-uutos na itaboy, itawag sa akin ang mga taong nababanggit. Number 1, Olores Rosermo. Number 2, Kaduldulan. Number 3, Ramos. At iba pang guard na nakapag-duty at nag-awol sa ating agency. Alam niyo po yung malupit pa na nakalagay dito, na nakakapsyon. Mapanganib ang mga gwardyang ito at nasa blacklisted na ng PNP Sosya Camp Crame. Itawag sa akin kapag sino sa mga ito ang dumating at nakikipag-usap sa inyo. Nakalagda, Chief for Operation Mr. Eduardo Silapan. Biluin nyo, ang lakas ng loob na magbaba ng memo ng 3 daw di umano ay mapanganib at blacklisted na sa PNP Sosya Camp Crame. Ang bagay pong ito ay kinumpirma natin doon sa kaibigan natin diyan sa Camp Crame. Ipina-verify po natin kung totoo na naka-blacklisted nga yung 3 gwardiya. Hindi po totoo. Kung gayon, hindi pala totoo, ay bakit ipinaskill ninyo? Bakit ipinaskill nyo ng 3 gwardiya ninyo ay mapanganib at blacklisted? Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Kayo na nga yung hindi nagpasweldo, below minimum, kayo pa yung may ganang mamahiya. Brighthead Security Agency na naririyan po sa Marilao, Bulacan. Mr. Eduardo Silapan, ang Chief of Operation. Chief for Operation Eduardo Silapan. Kaya sa mga kapwa ko gwardiya na nagnanais mag-apply diyan sa security agency na yan, huwag po kayong pupunta riyan. Para lang po kayong tumalon sa kumunoy na habang kayo gumagalaw, lalo kayong bumabaon. Talo nyo pa ang napapunta sa impyerno. Piluin nyo, sila nang may kasalanan, sila pa yung may ganong manghiya. Tinatawagan ko po yung mga gwardyang nabanggit. Pwede ho kayong magreklamo. Reklamo nyo ang ganong uri ng security agency. Naglalabas ng memo, walang katotohanan. Ano yun? Mandaraya na nga kayo sa sweldo. Sinungaling pa kayo? Ang titindi na. Ang kakapal ng mukha nyo. Bakit may mga katulad ninyo? Kaya ano po ang ginawa ko nang ma-verify ko na hindi po pala tunay na blacklisted yung 3 gwardiya. Pumunta ako sa HR ng kumpanya at sinabi ko yung katotohanan. Hindi ho naman blacklisted yung 3, bakit ho nakapaskil doon? Pwede ho tayong balikan yan. Kaya kung pwede po sana, tanggalin natin yung nakapaskil. At dahil doon, pinagbigyan niya po ako. Tinanggal po namin yung nakapaskil. Pero 24 oras nakalagay yan dyan. Nakapaskil yung pangalan ng 3 gwardiya. Ay lahat ng empleyado nababasa yan. Lahat ng napasok nababasa yan. Anong kahiya naman mayroon? Kaya ano ang ginawa ko? Matapos po ng lahat ng iyan, nahimik lang po ako
nagmamasid. Inisyo pa nga ako ng recall. Ito nga ho, yung recall order. Ililipat po ako sa Valenzuela. Minimum daw doon. Tama ng pambubola. Kung pasukan ko yan, Valenzuela na minimum di umano, Metro Money, NCR rate. Tapos pagdating sa araw na swelduhan, di rin makakasweldo. Di pinatagal ko lamang ang aking kalbaryo. Kaya ano po ang ginawa ko? Agad-agad gumawa po ako ng resignation. Magagad ng pananalit minimum plus OT, NCR rate. Puro trabaho, walang sweldo. Puro delay. Buti sana kung araw yung delay hanggang ngayon yung mga gwardyang sinasabi nyo nag-awol, hindi pa rin nasweldo Tingnan nyo kasi nung alin ka ng hinayupak na agency na to. Yung tatlong guard, na inawol nila, itong number 2, ito po ay ibinalik nila dahil sa umalis ako, ayaw ko nga dumute na, paalam na ako. Ibinalik nila. Ayon dito sa memo nila, mapanganib ang mga gwardyang ito. Pero yung isa, porque walang duty, ibinalik nila. Tinakluban po yung pangalan. Ibinalik, pinaduty. Bakit? Dahil po yung number 2 na gwardya na ibinalik nila, magrereklamo po sa labor. Dahil yung pong gwardya na yun ay hindi pinasweldo. Kaya ako po nananawagan sa PNP, Sosya, sa Kamkrame. Sana po ay pakisiyasat po ng agency na to. Bright Head Security Agency na matatagpuan diyan sa Marilao, Bulacan. At pag ako po ay nakaluwas sa Kamkrame, isang araw mula sa araw na ito, sa mga susunod na araw, talagang pupunta ako, sasadyain ko po ang Sosya Kamkrame para po formal na magsampan ng reklamo laban sa inyo. Naturingang dati kang opisyalis ng pamahalaan, ganyan ang gagawin nyo, balahura ka, balasubas ka na may-ari ng agency. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, pero tiyak alam ninyo kung anong nasa sa isip ko. Bright Head Security Agency, kasumpa-sumpa ka. Ngayon, kung gusto ninyo naman ng matitinong security agency, marami naman po diyan. Nariyan po ang Manansala Security Agency, MISG Security Agency, CTU Security Agency na matatagpuan sa Bayani Road, Taguig. Diyan po, okay po ang pasweldo, ibinibigay po lahat diyan ang mga benepisyo. Paramount Security Agency, matatagpuan po diyan sa Cubao, sa may Harbor District. Yan po yung mahuhusay na security agency. Ibinibigay po nila lahat ng benepisyo, OT, tamang pasweldo. Kung kayo po naman ay taga Batangas, wala po kayong assignment sa ngayon, narito po yung Paragon Security Agency. Nangangailangan po sila ng 30 security guard na ma-deploy sa March 10 ng taong kasalukuyan diyan po sa Batangas City Pier. Kaya kung kayo po ay mga taga Batangas, kompleto po kayo ng 201 file, updated ang security license nyo, wag na po kayong magpatumpik-tumpik. Samantalahin na po natin yung pagkakataon dito po sa Paragon Security Agency Incorporated. Isa sa nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang
ang posting na yan. Batangas City Pier. Kaya yung mga taga Batangas na wala pa pong duty, inaanyayahan ko po kayo na mag-apply na dito sa Paragon Security Agency Incorporated na matatagpuan sa 11A South Road Corner, First Avenue, Barangay Bagong Lipunan, Cubao, Quezon City. Lady guard, security guard, pwede na po kayo diyang mag-apply ngayon. Nangangailangan po sila na sa mga posting. 30 security guard, 3 SO, 5 LG para po sa Batangas. Tatakong nagdadalang kapag ikaw ay lumago. Shout out. Nang ako'y isinilang, walang ama na nagis na ang mahal kong ina ay lumayo at iniwan ako nag-iisa. Sadya ba talagang ganyan? Buhay sa mundo laging may kulang. Bakit sila'y meron, ako'y wala? Yan ang tanong na walang kasagutan. Kay hirap ng aking tinis, mga luha, pusa at hapis, kaapihang sakat sa laman, ang lumalatay sa puso't isipan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang aking ama. Agad niya akong niyakap ng maigpit at ganun din ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, anak, mahal na mahal kita, hindi kita iiwanan. Ngunit bigla ako nagising, panaginip lang pala. Ibino-broadcast ko po ito, sinasabi ko po ito sa inyo para po maiwasan ninyo na mapagaya sa akin. Maiwasan po ninyo na mag-apply at mapasok sa ganitong uri ng security agency. Totoo po na napakaluwan na mag-apply sa kanila. Kahit wala kang lisensya, pasok ka, pajujutiin ka, wala kang uniform, pajujutiin ka. Ganong kabilis ang mag-apply diyan. Pero ang tanong, yung ganong kabilis ng pag-apply at pagpasok, ganon din kaya kabilis ang pagpapasweldo? At tama kaya ang pagpapasweldo nila? Yun ang malaking katanungan. O malaking kasinungalingan at panloloko? Sagad sa laman. Pero mo, apply ka ngayon, pasok ka na mamaya, duty ka na mamaya. Ganyan kasus talaga. Sa mga salita nila na mapangikayat, ay talaga namang ikaw ay maaakit. Ay sa hirap po ba namang mag-apply ngayon ang kompetisyon? Age limit 21 to 45 years old. Pahirapan talaga. Updated to 1. Updated yung mga requirements, ang mga clearances mo mula sa barangay, PNP at NBI. Mayroon pang court clearance. Kaya kapag tayo nag-a-apply, napakahirap ng pag-a-apply kung ano-anong hinihingi. Dapat nag-iisa tayo, okay lang yung ganong security agency. Pero kapag ka, ang
dala mo sa pag-apply, payag na payag nga lamang, ni wala kang dalang uniform, tapos pinaduty ka na, ay doon ka kabahan. Hindi humabait yung ganon. Doon ay dapat kang kabahan. Dapat matuto kang mag-isip na. Di ba? Tama ba ako? Brighthead Security Agency. Oh. Hanggang diyan na lamang po. Muna tayo mga ka-striker. Magandang gabi po sa inyong lahat. Upang ibig kong tawagin, upang itin na mo ay sa dilim, upang itin magpapagutin, upang itin